Ang tawa na narinig ko mula sa labas ng pinto ng apartment ko ay pamilyar. Dalawang tawa para maging eksakto. Ang isa ay sa lalaking pinangakuan ko ng habang buhay. Ang isa naman sa babaeng tinuring kong kapatid. Dala-dala ko ang dalawang kahon ng paborito nilang pizza, isang sorpresa para sa pag-uwi ko ng maaga mula sa trabaho. Isang maliit na selebrasyon para sa aming tatlo. Kami ang Three Musketeers, sabi nga nila. Ako, si Alison, ang aking nobyo sa loob ng 5 taon. At si Samantha, ang best friend ko mula pa high school. Ang dalawang haligi ng mundo ko. Pero sa isang iglap, habang dahan-dahan kong ipinapasok ang susi sa seradura, ang mundong iyon ay nagsimulang gumuho. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang isang tanawing habang buhay kong pagsisisihang nakita. Ang sala, na dapat sana ay lugar ng aming tawanan at masasayang alaala, ay naging entablado ng pinakamatinding kataksilan. Si Alison, ang lalaking balak kong pakasalan, at si Samantha, ang babaeng pinagkatiwalaan ko ng lahat ng sikreto ko, ay magkayakap sa sofa. Hindi isang simpleng yakap ng magkaibigan, kundi isang yakap na puno ng pagnanasa, ng mga halik na para lamang sa mga magnobyo. Nabitiwan ko ang mga kahon ng pizza. Kumalat ang mga piraso nito sa sahig, kasabay ng pagkalat ng durog kong puso. Natigilan sila. Ang gulat sa kanilang mga mukha ay mabilis na napalitan ng takot nang makita nila ako, nakatayo sa may pintuan, hindi makapaniwala. Siya! Sharon, nautal na sabi ni Alison, habang dali-daling inaayos ang kanyang gusot na damit. Tinutulak niya palayo si Samantha na para bang isa itong basura. Si Samantha naman, hindi makatingin sa akin. Nakayuko lang siya, ang mahaba niyang buhok ay tumatakip sa mukha niyang puno ng kasalanan. Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas, pero nagawa kong magsalita. Ang boses ko, basag at nanginginig, pero puno ng pait. Ang ganda naman ng sorpresa ninyo sa akin. Sharon, let me explain, sinubukan ni Alison na lumapit, pero itinaas ko lang ang kamay ko para pigilan siya. Explain? Anong i-explain mo, Alison? Nagsimula nang mamuo ang mga luha sa mga mata ko, pero pinigilan ko ito. Ayokong ipakita sa kanila kung gaano ako nasasaktan. Na habang nagpapakapagod ako sa trabaho para sa future natin, ikaw, niloloko mo lang ako. At ikaw, binaling ko ang tingin ko kay Samantha, na ngayon ay humihikbi na. Best friend kita, Sam. Kapatid ang turing ko sa'yo. Paano mo nagawa sa akin to? Walang salitang lumabas sa bibig nila. Tanging ang kanilang mga hininga at ang hikbi ni Samantha ang maririnig. Ngumiti ako ng mapakla. Alam niyo kung ano ang nakakatawa? Kanina lang, iniisip ko kung gaano ako kaswerte. Kasi mayroon akong Alison at mayroon akong Samantha. Buo na ang buhay ko. Pero isa lang pala akong malaking tanga. Hinubad ko ang singsing na bigay ni Alison noong aming anniversary. Ang singsing na simbolo raw ng walang hanggang pag-ibig niya. Dahan-dahan akong lumapit sa coffee table at ipinatong ito roon. Tapos na tayo, Alison. Mariin kong sabi, bawat salita ay parang kutsilyong sumusugat din sa sarili kong lalamunan. At ikaw, Samantha, simula ngayon, hindi na kita kilala. Tumalikod ako at nagsimulang maglakad palayo. Hindi ko na sila nilingon pa. Ayokong makita ang mga mukha ng dalawang taong sumira sa akin. Nang makalabas ako ng apartment building, saka lang bumuhos ang ulan, kasabay ng mga luhang kanina ko pa pinipigilan. Naglakad ako ng walang direksyon, hinahayaan ang bawat patak ng ulan na basain ako, nahugasan ang sakit na nararamdaman ko. Pero kahit gaano kalakas ang ulan, hindi nito kayang pawiin ang pait, ang galit, ang pagkaduro. 5 taon. 5 taon ng pagmamahal, pangarap at tiwala na wala sa isang iglap. Ang best friend na kapatid ang turing ko, inahas ako. Para akong isang basang sisiw sa gitna ng kalsada, nilalamig, nawawala at walang mapupuntahan. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na naglakad hanggang sa napadpad ako sa tapat ng bahay ng mga magulang ko. Basang-basa, mukhang kawawa. Pagpasok ko sa pinto, gulat na gulat sina mama at papa sa itsura ko. Anak, anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni mama habang inaabutan ako ng tuwalya. Hindi ako sumagot. Niyakap ko lang siya ng mahigpit at doon na ibinuhos ang lahat ng sakit. Sa yakap ng aking ina, pakiramdam ko ay bumalik ako sa pagkabata, isang batang nadapa at nasugatan, naghahanap ng kalinga.
Ikinuwento ko sa kanila ang lahat. Ang mukha ni Papa, na laging kalmado, ay nagpakita ng matinding galit. Siya ang unang tumutol sa relasyon namin ni Alison, pero hinayaan niya ako dahil nakita niyang masaya ako. Ngayon, ang pagsisisi ay baka sa kanyang mga mata. Matapos kong kumalma, pinaupo nila ako sa hapagkainan. Nagtimpla si Mama ng mainit na tsokolate. Tahimik lang kami ng ilang sandali hanggang sa bumasag si Papa sa katahimikan. Sharon, anak, seryoso niyang sabi. Alam kong masakit ang pinagdadaanan mo. Pero lahat ng bagay may dahilan. Tumingin ako sa kanya, naguguluhan. Matagal na naming gustong sabihin sa'yo to, pagpapatuloy niya. Ang negosyo ng pamilya, hindi na maganda ang takbo. Kailangan natin ng tulong. Isang malaking tulong. Pa, ano po ang kinalaman niyan sa nangyari sa akin? Huminga siya ng malalim, tila naghahanda para sa isang mabigat na sasabihin. May kasunduan kami ng kumpare ko, si Ricardo Valencia. Ang pamilya nila ang may-ari ng isa sa pinakamalaking construction firm sa bansa. Para maisalba ang kumpanya natin, kailangan natin ng partnership sa kanila. Napakunot ang noo ko. Partnership? Anong klaseng partnership? Tumingin si Papa sa mga mata ko. Ang mga mata niya ay puno ng awa, pero mayroon ding determinasyon. Anak, ang tanging paraan ay ang pagsasanib ng ating mga pamilya. Ano pong ibig niyong sabihin? Kinakabahang tanong ko, kahit na may ideya na ako kung saan papunta ang usapang ito. Kailangan mong pakasalan ang kaisa-isang anak niyang lalaki, diretsahang sabi ni Papa. Si Leon Valencia. Parang bombang sumabog sa pandinig ko ang mga salitang iyon. Kanina lang nawalan ako ng kasintahan. Ngayon, ipinagkakasundo naman ako sa isang lalaking hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. Papa, hindi po pwede. Kadudurog lang ng puso ko, tapos hindi ko na natapos ang sasabihin ko. Ito na lang ang pag-asa natin, anak, malumanay pero pinal na sabi ni Mama, habang hawak ang kamay ko. Para sa pamilya. Para na rin sa'yo. Isang bagong simula. Isang bagong simula. O isang bagong kulungan. Napatingin ako sa kanilang mga mukha ng magulang na nag-aalala, na desperado. Sa isang iglap, nawala ang sarili kong sakit at napalitan ito ng bigat ng responsibilidad. Pagkatapos akong saktan at traiduri ng mga taong pinagkatiwalaan ko, heto naman ang pamilya ko, humihingi ng isang sakripisyo na babago sa buong buhay ko. May pagpipilian pa ba ako? Ang tumanggi at hayaang bumagsak ang lahat ng pinaghirapan nila? O ang sumunod at isuko ang natitirang kalayaan at puso ko? Tumitig ako sa kawalan, ang mainit na tsokolete sa aking harapan ay unti-unti nang lumalamig, kasabay ng paglamig ng pag-asa sa loob ko. Papayag ba ako? Hindi ko na namalayan kung gaano katagal akong nakatitig sa malamig na tsokolete. Ang tanging naririnig ko lang ay ang paulit-ulit na mga salita ni Papa sa isip ko, kailangan mong pakasalan ang kaisa-isang anak niyang lalaki. Si Leon Valencia. Pakasalan. Isang salitang dapat sana ay nagdudulot ng kilig at pag-asa, pero para sa akin ngayon, katumbas ito ng isang sentensya. Isang habambuhay na pagkabilanggo. Itinaas ko ang aking paningin at tiningnan ang mga magulang ko. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, pero sa likod noon, nakikita ko ang pagod at desperasyon. Ilang taon nilang itinaguyod ang maliit naming printing press. Dugot pawis ang ipinuhunan nila roon. At ngayon, dahil sa isang maling desisyon sa negosyo, nasa bingit ito ng pagkalugi. Ang galit na naramdaman ko para kina Alison at Samantha kanina ay unti-unting napalitan ng ibang klaseng galit. Galit sa tadhana. Galit sa sitwasyon. Bakit ako? Bakit kailangang sa akin ipapasan ang lahat? Ipinagpalit na nga ako ng lalaking minahal ko, ngayon naman ay ipapamigay ako na parang isang produkto para lang maisalba ang isang negosyo. Pero sa kabila ng galit may takot. Isang malalim at nanunuot na takot. Takot sa hindi ko kilala. Sino si Leon Valencia? Isa ba siyang masamang tao? Isang walang pusong negosyante na tingin sa lahat ay numero. Paano kung masahol pa siya kay Alison? Paano kung ang pagtakas ko sa isang impyerno ay pagpasok lang pala sa isa pang mas malala? Anak, basag ni Mama sa katahimikan, ang boses niya ay malumanay, nag-aalala. Huminga ako ng malalim, pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang damdamin sa dibdib ko. Tumingin ako sa kanila, una kay Mama, tapos kay Papa.
Nakita ko ang lahat ng sakripisyo nila para sa akin. Ang pagpapaaral sa akin sa magandang unibersidad, ang pagsuporta sa lahat ng pangarap ko. Ngayon, sila naman ang nangangailangan. Walang emosyon kong sinabi, sige po. 2 salita lang pero pakiramdam ko, isinuko ko na ang buong pagkatao ko. Nakita ko ang mabilis na pagliwanag ng mukha ni Mama, ang pagluwag ng paghinga ni Papa. Gusto nilang humiti, pero pinigilan nila, marahil ay dahil nakikita nila ang kawalan sa aking mga mata. Gagawin ko po pag-ulit ko mas mariin ngayon. Para sa kumpanya. Para sa pamilya. Pero wag po kayong umasa na magiging masaya ako. Walang nagsalita pagkatapos noon. Ang kasunduan ay selyado na. Hindi ng pirma sa papel, kundi ng durog kong puso. Lumipas ang mga araw na parang nasa ilalim ako ng tubig. Mabagal. Malabo. Kumilos ako na parang robot. Kinuha ko ang lahat ng gamit ko sa apartment na minsan kong tinuring na tahanan. Hindi ko na nakita si Alison o si Samantha. Mas mabuti na rin. Wala na akong lakas para harapin sila. Nabalitaan ko na lang sa mga kaibigan namin na magkasama na raw sila. Mabilis. Ganoon kabilis nila akong pinalitan. Ganoon kabilis nila akong kinalimutan. Ang paghahanda para sa kasal ay nagsimula na. Pero hindi ako kasali sa mga desisyon. Ang lahat ay usapan sa pagitan ng pamilya ko at ng pamilya Valencia. Ako ay isang manika na hinihintay na lang na bihisan at iharap sa altar. Sa bawat araw na lumilipas, ang takot ko ay lumalaki. Ang pangalang Leon Valencia ay parang isang anino na laging nakasunod sa akin. May kung anong kaba sa dibdib ko sa tuwing naririnig ko ang pangalan niya. Isang pakiramdam na hindi ko maintindihan, na para bang may mali na mayroon akong dapat malaman pero hindi ko matukoy kung ano. At dumating ang araw ng aming unang pagkikita. Isang formal na hapunan sa isang mamahaling restaurant na hindi ko man lang pinangarap na puntahan. Ang layunin, ang opisyal na ipagkakakilala ng 2 pamilya. Suot ko ang isang simpleng itim na bestida na pinili ni Mama. Pakiramdam ko ay pupunta ako sa isang burol, ang burol ng sarili kong kalayaan. Pagdating namin sa private room ng restaurant, nandoon na ang mga Valencia. Isang matikas na Ginoo na nasa edad ni Papa, si Evie Ricardo Valencia, at ang kanyang asawa, isang eleganteng ginang na may malamig na ngiti. Ang postura nila, ang paraan ng kanilang pananalita, lahat ay sumisigaw ng kapangyarihan at yaman. Lalo akong naliitan sa sarili ko. Maupo kayo, kumpare, bati ni Emis Valencia kay Papa, pero ang mga mata niya ay nasa akin. Sinusuri ako mula ulo hanggang paa, na para bang tinitingnan kung karapat-dapat ba ang produkto. Magandang gabi po, pilit kong ngiti. So, you're Sharon, sabi ng ginang, ang boses ay kasing lamig ng kanyang mga mata. I'm Elara. Nag-usap sila tungkol sa negosyo, sa mga plano, sa pagsasanib puwersa. Para akong hangin na hindi nila nakikita. Nasaan ang lalaking pakakasalan ko? Bakit wala pa siya? Baka naman umatras na. Isang maliit na bahagi ng puso ko ang umasa. Sana nga. Sana hindi na siya dumating. Sana biglang mag-back out ang pamilya nila. Sana magkaroon ng himala. Pero walang himala. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto ng private room. Lahat kami ay napalingon. Isang lalaki ang pumasok. Matangkad, balingkinitan ang pangangatawan na balot sa isang mamahaling business suit. Ang buhok niya ay maayos na nakasuklay pa atras, at ang paraan niya ng paglakad ay puno ng kumpiyansa, isang kumpiyansang nagsasabing pag-aari niya ang kahit anong lugar na pasukin niya. Pasensya na, I'm late. Traffic was terrible, sabi niya. Ang boses niya ay malalim at kalmado, pero may bahid ng pagkayamot, na para bang abala lang sa oras niya ang pagpunta rito. Nag-angat ako ng tingin. At sa sandaling iyon, ang hangin sa aking mga baga ay tila ninakaw. Ang mukha niya. Ang boses niya. Hindi. Hindi maaari. Biglang bumalik sa akin ang isang alaala mula sa nakaraan, isang alaala na pilit kong ibinaon sa limot. College life. Inter-University Business Competition. Ako ang leader ng aming grupo. Dugo, pawis, at puyat ang inilaan namin para sa aming presentasyon. Iyon na ang pinakamalaking pagkakataon namin. At ang lalaking ito, na isa sa mga judge mula sa isang malaking sponsor na kumpanya,
ang sumira sa lahat. Tandang-tanda ko pa ang pagkasuklam sa kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang aming proposal. Hindi man lang niya kami pinatapos magsalita. Is that it? Tanong niya noon, may halong pang-iinsulto sa kanyang tono. A valiant effort for a small school, I suppose. But your ideas are sentimental, not profitable. This is the real world, not charity case. Ang mga salitang iyon ay parang sampal. Sa harap ng daan-daang tao, ipinahiya niya kami. Pinagmukha niya kaming mga pulubing nang hihingi ng limos. Ang pangarap naming manalo ay dinurog niya sa ilang mayabang na salita. Hindi ko makakalimutan ang aroganting ngiti sa kanyang labi habang kami ay paalis ng entablado, dala-dala ang kahihiyan. At ngayon, ang lalaking iyon ay nakatayo sa harapan ko. Leon, anak, mabutit nakarating ka, sabi ni Emith Valencia, na tila sanay na sa pagiging huli ng anak. This is Sharon De Castro and her parents. Lumingon siya sa akin. Ang mga mata niyang mapanghusga, ang mga matang iyon na minsan nang tumingin sa akin na para akong basura, ay nakatitig sa akin ngayon. Ngunit walang bakas ng pagkakilala. Para sa kanya, isa lang ako sa mga hindi importanteng taong nakasalamuhan niya noon. Isa lang mukha sa karamihan na hindi man lang niya naaalala. Mas masakit pa iyon. Ang taong nagdulot sa akin ng matinding kahihiyan ay hindi man lang ako natatandaan. Ngumiti siya ng pilit, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Inilahad niya ang kanyang kamay sa akin. Leon Valencia. It's a pleasure. Ang buong mundo ko ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa loob lamang ng ilang linggo. Ang takot na nararamdaman ko kanina ay biglang nag-alab at naging purong galit. Ang lalaking pinakakinamumuhian ko sa lahat, ang simbolo ng kayabangan at kawalang puso na naranasan ko, ang taong sumira sa isa sa pinakamahalagang araw ng buhay ko, ay ang lalaking nakatakda kong pakasalan. Nakatitig lang ako sa nakalahad niyang kamay, hindi makagalaw. Sa lahat ng lalaki sa buong Pilipinas, bakit siya pa? Bakit ang nag-iisang tao na hinding-hindi ko gugustuhing makita ulit? Ang kasunduang ito ay hindi na lang isang sakripisyo. Ito na ay isang parusa. Isang bangungot na nagsisimula pa lang. Parang lumipas ang 1,000 taon habang nakatitig lang ako sa kamay ni Leon Valencia. Ang bawat tibok ng puso ko ay isang malakas na dagundong sa aking dibdib, isang halo ng gulat, galit at kawalan ng pag-asa. Hindi ako makapaniwala. Ang tadhana ba ay naglalaro o sadyang mapagbiro lang talaga? Anak, mahinang bulong ni Mama, isang babala sa kanyang tono. Napilitan akong kumilos. Dahan-dahan kong itinaas ang nanginginig kong kamay at tinanggap ang kanyang alo. Ang balat niya ay malamig, pero ang pagkakahawak niya ay matatag at formal. Isang business handshake, hindi isang pagbati sa mapapangasawa. Nang magtama muli ang aming mga mata, alam kong tama ako. Wala ni katiting na bakas ng pag-alala. Isa lang akong estranghero para sa kanya. Sharon, sabi ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Ang natitirang bahagi ng hapunan ay isang malaking pagpapanggap. Ngumingiti ako kapag kailangan, tumatango kapag kinakausap, pero ang isip ko ay lumilipad. Ang lahat ng sinasabi nila tungkol sa kasal, petsa, lugar, mga imbitado, ay parang ingay lang sa aking pandinig. Ang tanging malinaw sa akin ay ang presensya ng lalaking nakaupo sa tapat ko. Si Leon Valencia. Ang aroganteng judge. Ang magiging asawa ko. Pinagmamasdan ko siya ng palihim. Ang paraan niya ng pagkain, ang paraan niya ng pagsagot sa kanyang ama, maikli, direkta, walang paligoy-ligoy. May aura siya ng isang taong sanay na nasusunod, isang taong hindi tumatanggap ng hindi bilang sagot. Hindi siya nagtangkang kausapin ako. Mas gugustuhin pa yata niyang makipag-usap sa baso ng tubig sa harap niya kaysa sa akin. Mas mabuti na rin. Dahil kung mag-uusap kami, baka hindi ko mapigilan ang sarili ko na isumbat sa kanya ang ginawa niya noon. Pag-uwi namin, hindi ako halos makatulog. Ang imahe ng kanyang mayabang na mukha ay paulit-ulit na naglalaro sa isip ko. Kinamumuhian ko siya. Kinamumuhian ko siya ng higit pa sa pagkamuhi ko kay Alison. Dahil si Alison, minahal ko. Si Leon, sa simula pa lang, kasuklam-suklam na. At ang kasal ay itinulak. Isang mabilis at simpleng civil wedding sa City Hall. Walang puting bestida, walang mga bulaklak, walang masasayang ngiti. Tanging ang mga pamilya namin at ang bigat ng obligasyon. Nang sabihin ng judge,
"You may now kiss the bride." Umikot ang sikmura ko. Humarap siya sa akin, ang mukha niya ay walang emosyon, at idinampi ang kanyang mga labi sa aking pisngi. Isang halik na kasing lamig ng yelo. Ganoon kabilis, ganoon kawalang puso. Tapos na. Rat Sharon de Castro Valencia na ako. Ang bagong buhay ko ay nagsimula sa isang malaking kondo, unit na pag-aari niya. Moderno, malinis, at walang kabuhay-buhay. Parang showroom sa isang magazine. Walang personal na gamit, walang mga litrato. Malamig. Katulad ng may-ari. Sa unang gabi namin bilang imag-asawa, hindi kami nag-usap. Pinakita niya sa akin ang magiging kwarto ko. Magkahiwalay kami ng kwarto. At nagpapasalamat ako para doon. Bago siya pumasok sa sarili niyang silid, huminto siya sa may pinto. "Just to be clear," sabi niya, hindi man lang lumilingon. "This is a business arrangement. We both have our roles to play. Act like a proper wife in public. In private, you can do whatever you want. Just don't cause any trouble." At isinara na niya ang pinto. Iyon na iyon. Ang buong kasunduan namin. Isang kontrata. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan kong umarte. Sa harap ng mga magulang namin, sa mga business event na kailangan kong samahan siya, ngumingiti ako. Humahawak ako sa braso niya. Nagpapanggap akong isang masayang asawa. Pero sa loob ng kondo, para kaming dalawang multo na naglalakad sa iisang bahay. Halos hindi kami nagkikita. Umaalis siya bago ako magising at umuuwi kapag tulog na ako. Ang tanging komunikasyon namin ay sa pamamagitan ng mga sticky note na iniiwan niya sa ref. May dinner tayo kasama ang mga kliyente sa Biyernes. Be ready gifts 7, o darating ang magulang mo sa linggo. Magluto ka ng paborito nila. Utos. Hindi pakiusap. Pero sa kabila ng pagkamuhi ko, nagsimula akong makakita ng ibang panig niya. Mga maliliit na bagay na hindi ko inaasahan. Isang araw, bumisita sina mama at papa. Habang naghahanda ako sa kusina, narinig ko ang usapan nila sa sala. Ikinuwento ni Papa kung gaano kalaki ang naitulong ni Leon sa printing press. Hindi lang daw pera ang ibinigay niya. Nag-effort daw si Leon na pag-aralan ang buong operasyon, nag-suggest ng mga bagong makina, at personal pa siyang nakipag-usap sa mga supplier para makakuha ng mas magandang deal. Hindi lang basta negosyante ang asawa mo, anak, sabi ni Papa sa akin nang kami na lang. May malasakit siya. Alam niya ang ginagawa niya. Hindi ako umimik pero tumatak iyon sa isip ko. Isang gabi, ginabi ako ng uwi dahil tinulungan ko ang isang katrabaho sa isang project. Pagdating ko sa kondo, basang-basa ako ng ulan at nilalagnat. Nagulat ako nang makita ko si Leon sa sala, nanonood ng balita. Karaniwan ay nasa kwarto na siya ng ganoong oras. Tiningnan niya ako, napansin ang itsura ko. "What happened to you?" tanong niya, may bahid ng inis sa boses. "Wala. Okay lang ako," sabi ko, nanginginig sa ginaw at akmang didiretso na sa kwarto ko. "Stop," utos niya. Tumayo siya, kumuha ng tuwalya sa kabinet at walang salitang ibinigay sa akin. Pagkatapos, pumunta siya sa kusina. Ilang minuto pa, bumalik siya dala ang isang tasa ng mainit na salabat. "Inumin mo yan," sabi niya at iniabot sa akin. "At pagkatapos, uminom ka ng gamot. Ang hirap mag-alaga ng may sakit." Pagkasabi noon, tumalikod na siya at pumasok sa kanyang kwarto, na para bang walang nangyari. Naiwan akong nakatayo doon, hawak ang mainit na tasa. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang kilos niyang iyon. May bahagi sa akin na gustong maniwala na concern siya. Pero ang mga huling salita niya ay isang paalala, ginagawa lang niya iyon dahil abala kung magkakasakit ako. Pero sa kabila ng lahat, isang maliit na buto ng pagtataka ang itinanim sa puso ko. Sinimulan kong obserbahan siya. Nakita ko kung gaano siya kadedicated sa trabaho, kung paano niya respetuhin ang mga magulang niya kahit na hindi sila laging magkasundo, at kung paano niya tratuhin ang kasambahay namin, laging may paking at salamat. Ibang-iba siya sa aruganteng judge na nakilala ko. O baka naman, may higit pa sa pagkatao niya na hindi ko nakikita noon. Isang gabi, hindi ako makatulog. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Nagulat ako nang makita siyang nakaupo sa dilim sa may balkonahe, nakatingin sa mga ilaw ng syudad,
ay hawak na baso ng alak. May lungkot sa kanyang mga mata, isang lungkot na hindi ko pa nakikita dati. Hindi niya ako napansin. Narinig ko siyang bumulong sa hangin, kung nakikita mo lang sana ako ngayon. Hindi ko alam kung sino ang kausap niya, pero sa sandaling iyon, ang Leon Valencia na kinamumuhian ko ay biglang naglaho. Ang nakita ko ay isang lalaking may sariling dinadalang bigat, isang lalaking may sariling pinagdadaanan. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam ako ng kakaiba. Hindi galit. Hindi inis. Isang bagay na mas komplikado. Isang bagay na nakakatakot. Dahan-dahan, nagsimula akong mapaisip. Paano kung mali ako sa lahat ng akala ko tungkol sa kanya? Habang nakatayo ako roon sa dilim, pinagmamasdan siya, isang katotohanan ang unti-unting lumilinaw. Hindi ko na kayang itanggi. Sa kabila ng pagkamuhi ko, sa kabila ng pader na itinayo ko sa paligid ng puso ko, nagsisimula na akong makaramdam ng kilig. Isang maliit, nakakainis, at hindi maipaliwanag na kilig para sa lalaking dapat ay kinasusuklaman ko. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi pwede. Hinding-hindi pwede. Ang pag-amin sa sarili kong nagsisimula akong makaramdam ng kilig para kay Leon ay parang paglunok ng isang mapait na gamot. Pinilit kong itanggi. Pinilit kong baliwalain. Sa tuwing nagpapakita siya ng kabaitan, gaya ng pag-iiwan ng pagkain para sa akin sa umaga dahil alam niyang hindi ako nag-aalmusal, o pagtatanong kung nakauwi na ba ako ng ligtas kapag ginagabi ako. Sinasabi ko sa sarili ko na ginagawa lang niya iyon dahil sa obligasyon. Dahil iyon ang key role niya bilang asawa sa aming business arrangement. Pero ang puso, sadyang traidor. Hindi ito nakikinig sa sinasabi ng isip. Sa bawat araw na magkasama kami sa iisang bubong, mas lalo kong nakikita ang tunay na Leon. Ang Leon na seryoso sa trabaho pero may malambot na puso para sa pamilya. Ang Leon na hindi pala salita pero ipinapakita sa gawa ang pag-aalala. Ang pader na itinayo ko laban sa kanya ay unti-unti nang gumuho, brick by brick. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos ako ng mga libro sa maliit na library ng kondo, bigla siyang pumasok. Bihira siyang pumunta sa parting ito ng bahay. Anong ginagawa mo? Tanong niya habang tinitingnan ang mga libro sa estante. Nag-aayos lang. Masyadong magulo, sagot ko, medyo nailang sa bigla ang presensya niya. Lumapit siya at kinuha ang isang luma at makapal na libro. Paborito ko to noong bata ako, sabi niya, isang maliit at malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umiti ng ganoon. Isang totoong ngiti. Mahilig ka pala magbasa, sabi ko, sinusubukang magsimula ng isang normal na usapan. Dati, sagot niya, ibinalik ang libro sa estante. Nawalan na ng oras. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Isang katahimikan na hindi na kasing bigat ng dati. Parang may nagbago sa hangin sa pagitan namin. Sharon, sabi niya, humarap sa akin. Yung tungkol sa kasal natin alam kong mahirap para sa'yo to. I'm sorry. Natigilan ako. Hindi ko inaasahan na manggagaling sa kanya ang mga salitang iyon. Ang mayabang na si Leon Valencia, humihingi ng tawad? Wala kang dapat ihingi ng tawad, sabi ko, yumuko para itago ang pamumula ng aking mukha. Alam ko naman kung para saan to, para sa pamilya. Still, pagpupumilit niya. Hindi dapat ganito. I just want you to know. I'll tear aside to be a good partner to you in this arrangement. Ang simpleng pangakong iyon, kahit na may kasamang key in this arrangement, ay nagbigay ng kakaibang init sa puso ko. Isang maliit na binhi ng pag-asa ang nagsimulang tumubo. Baka naman pwede pa. Baka pwede kaming maging magkaibigan kahit papaano. Baka pwedeng maging totoo ang pagpapanggap na ito. At sa mga sumunod na araw, tila tinupad niya ang pangakong iyon. Nagsimula siyang umuwi ng mas maaga. Minsan, sabay kaming naghahapunan. Nag-uusap kami tungkol sa mga simpleng bagay, sa trabaho, sa balita, sa mga paborito naming pelikula. Natuklasan kong marami pala kaming pagkakapareho. Pareho kaming mahilig sa kape, parehong ayaw sa maanghang na pagkain, parehong paborito ang mga luma at itim at puting pelikula. Ang lalaking kinamumuhian ko ay unti-unti nang nagiging isang taong gusto kong makasama. At iyon ang mas nakakatakot. Dahil habang mas nakikilala ko siya, mas lalo akong nahuhulog.
Isang gabi, may dinaluhan kaming isang charity ball para sa kumpanya nila. Suot ko ang isang eleganteng navy blue gown na siya mismo ang pumili. "You look beautiful," sabi niya habang pasakay kami sa kotse. Simple lang ang pagkakasabi niya, pero sapat na iyon para magwala ang puso ko. Sa event, hindi niya binitawan ang kamay ko. Ipinakilala niya ako sa lahat ng business partners niya, hindi bilang Sharon De Castro, kundi bilang Didi Wife, Sharon. Bawat salitang Didi Wife ay musika sa aking pandinig. Ang pagpapanggap ay nagiging mas madali. Masyadong madali. Habang pauwi, hindi ko na napigilan ang sarili ko. "Leon," sabi ko. "Yung sa college competition noon, naaalala mo ba?" Tumingin siya sa akin, naguguluhan. "Anong competition?" "Yung business plan competition. Judge ka noon." Grupo ko yung sinabihan mong sentimental at hindi profitable. Nakita ko ang dahan-dahang pagbabago sa ekspresyon niya. Ang pagkalito ay napalitan ng pagkagulat at pagkatapos ng pagsisisi. Huminga siya ng malalim. "That was you," mahina niyang tanong. Tumango ako. "Sharon, Hinawakan niya ang manibela ng mas mahigpit. "I was an arrogant fool back then. I was trying to prove something to my father." Ang dami kong nasabing masasakit na bagay na hindi ko naman sinasadya. "I'm so sorry." Ang paghingi niya ng tawad ay mas sincero pa kaysa kanina. At sa sandaling iyon, ang natitirang galit at sama ng loob na tinago ko sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho. Pero kung kailan nagsisimula ng umayos ang lahat, kung kailan nagsisimula na akong umasa na baka may tayo ngang mabubuo, saka naman dumating ang isang multo mula sa kanyang nakaraan. Isang umaga, may nag-doorbell. Pagbukas ko ng pinto, isang magandang babae, sopistikada at balot sa mga designer na damit, ang bumungad sa akin. Ang ngiti niya ay matamis, pero ang mga mata niya ay mapanuri. "Hi," bati niya. "You must be Sharon." "I'm Christine. Leo's ex-girlfriend." Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. "Ex-girlfriend? Nandyan ba si Leon?" tanong niya, sumisilip sa loob ng kondo na parabang pag-aari niya ito. "Just came back from Paris. I wanted to surprise him." Bago pa ako makasagot, lumabas si Leon mula sa kanyang kwarto, inaayos ang kanyang kurbata. Natigilan siya nang makita kung sino ang nasa pinto. "Christine, what are you doing here?" gulat niyang tanong. "Leo, I missed you," sabi ni Christine, at walang pag-aalinlangang niyakap si Leon ng mahigpit. Nakatayo lang ako roon parang isang estatwa. Ang init na naramdaman ko kanina ay biglang nawala, napalitan ng nanunuot na lamig. Ang pag-asang nagsimulang tumubo sa puso ko ay parang isang halamang biglang binunot mula sa lupa. Bumitaw si Christine sa pagkakayakap at tumingin sa akin. "Oh, I'm sorry. Am I interrupting something? Nag-usap na ba kayo ni Leon about us?" Tumingin ako kay Leon, naghahanap ng sagot. Pero ang tanging nakita ko sa mukha niya ay gulat at pagkalito. Hindi niya itinanggi. Hindi niya sinabing walang us, Christine. "Selos. Ito pala ang pakiramdam. Isang lason na unti-unting kumakalat sa buong sistema mo, pinagdududahan mo ang lahat, maging ang sarili mo." Ang lahat ng maliliit na kilos niya, ang lahat ng mabubuting salita niya, lahat ba iyon ay kasinungalingan lang? Ginagawa lang ba niya iyon dahil wala si Christine? Ako ba ay isang panakipbutas lang? "Excuse me," sabi ko, ang boses ko ay nanginginig. "May kailangan pa akong gawin." Tumalikod ako at mabilis na pumasok sa kwarto ko, isinara ang pinto. Hindi ko na hinintay ang sagot nila. Hindi ko na kayang marinig pa. Sumandal ako sa pinto at doon, sa katahimikan ng aking silid, hinayaan kong tumulo ang mga luha. Maya-maya, may kumatok. "Sharon, can we talk?" Boses ni Leon. Hindi ako sumagot. "Sharon, please. Let me explain," pagmamakaawa niya. "It's not what you think." Hindi ko alam kung maniniwala ako. Ang pag-asa ay masakit. Ang umasa at masaktan ulit ay isang bagay na hindi ko na yata kakayanin. "Leon," sabi ko sa wakas, ang boses ko ay basag. "I love you." Isang mahabang katahimikan ang sumunod. At sa katahimikang iyon, narinig ko ang sarili kong puso na unti-unting nabibiyak. Inamin ko na.
Ngayon, ano na? Ang pagdating ni Christine, ang pag-amin ko, kaya pa ba naming ayusin ito? O ito na ba ang katapusan ng isang bagay na hindi pa man nagsisimula? Ang katahimikan sa kabilang bahagi ng pinto ay mas nakakabingi kaysa sa kahit anong sigaw. Bawat segundo na lumilipas na hindi siya sumasagot ay parang isang karayom na tumutusok sa puso ko. I love you. Inilabas ko na. Ang tatlong salitang pinakatago-tago ko, ang katotohanan kahit ako ay takot aminin, binitiwan ko sa gitna ng unos. At ang kapalit ay katahimikan. Nagsisisi ako. Bakit ko sinabi? Bakit ngayon pa? Sa harap ng anino ng kanyang nakaraan. Mukha akong desperada. Mukha akong tanga. Dahan-dahan akong lumayo sa pinto, handa nang tanggapin ang pinakamasakit na katotohanan, na ang pagmamahal ko ay para sa wala. Na ako lang ang nag-iisang nakakaramdam nito sa aming dalawa. Ngunit biglang bumukas ang pinto. Hindi ko ito na-lock. Sa sobrang gulat at sakit, nakalimutan ko. Nakatayo roon si Leon. Ang mukha niya ay puno ng emosyon na hindi ko pa nakikita dati, isang halo ng gulat, kalituhan at pag-asa. Ang kanyang perpektong ayos na buhok ay bahagyang magulo na para bang sinabunutan niya ito sa pagka-frustrate. Anong sabi mo? Tanong niya, ang boses ay halos pabulong, na para bang takot siyang baka mali lang ang narinig niya. Hindi ako makasagot. Ang tapang na ipinundar ko kanina para umamin ay biglang naglaho. Yumuko na lang ako, pinagmamasdan ang sarili kong mga paa, hinihintay ang hatol niya. Lumapit siya sa akin, bawat hakbang ay mabigat. Akala ko ay aalis na siya, pero nagulat ako nang maramdaman ko ang kanyang mga kamay sa aking mga balikat. Dahan-dahan niya akong iniharap sa kanya, pilit na pinapatingin sa kanyang mga mata. Sharon, look at me, malumanay niyang pakiusap. Nang sa wakas ay nag-angat ako ng tingin, nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na nagpatigil sa paghinga ko. Ang lamig at distansya na laging nandoon ay nawala. Ang nakikita ko ngayon ay isang hilaw at vulnerableng emosyon. Totoo ba iyon? Tanong niya ulit. Do you love me? Imbes na sumagot, tumango lang ako, habang ang mga luha ay muling namumuo sa aking mga mata. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa takot. Takot na baka pagtawanan niya ako. Takot na baka sabihin niyang, pasensya na, pero si Christine pa rin. Pero hindi iyon ang sinabi niya. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya, na para bang isang mabigat na tinik ang nabunot sa kanyang dibdib. At pagkatapos, sa isang iglap, ang lahat ng pag-aalinlangan sa kanyang mukha ay nawala, napalitan ng isang emosyon na hindi ko akalaing makikita ko mula sa kanya. Kilig. At pag-asa. Diyos ko, Sharon, bulong niya. Akala ko ako lang. At bago pa man maproseso ng utak ko ang kanyang mga salita, hinilan niya ako palapit at niyakap ng mahigpit. Isang yakap na iba sa lahat ng yakap na naramdaman ko. Hindi ito ang yakap ng isang kaibigan o ng isang kasosyo sa negosyo. Ito ay yakap ng isang taong matagal nang nagtago ng nararamdaman, isang taong sa wakas ay nakahanap ng tahanan. Naramdaman kong hinalikan niya ang tuktok ng ulo ko. Mahal din kita, Sharon, bulong niya sa buhok ko. Matagal na. Natakot lang akong aminin kahit sa sarili ko. Dahil sa tingin ko, napipilitan ka lang sa akin. Dahil sa tingin ko, hinding-hindi mo ako magugustuhan. Niyakap ko siya pabalik, ibinuhos sa yakap na iyon ang lahat ng takot, selos, at pag-aalinlangan. Sa sandaling iyon, sa loob ng kwartong iyon, kami lang dalawa. Nawala ang kasunduan, nawala ang pamilya, nawala si Christine. Tanging ang katotohanan lang ang nararamdaman namin para sa isa't isa ang nanatili. Paano si Christine? Tanong ko, ang boses ko ay muffled dahil nakasubsob ang mukha ko sa kanyang dibdib. Humiwalay siya ng bahagya para tingnan ako sa mata. Tapos na kami, Sharon. Matagal na. Bumalik lang siya dahil hindi niya matanggap. Pero ikaw ang asawa ko. At higit pa doon, ikaw ang mahal ko. Walang nagbago doon. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang dalawang kamay. Paniwalaan mo ako, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nangungusap. Ikaw lang. At sa unang pagkakataon, pinili kong maniwala. Pinili kong magtiwala. Lumabas kami ng kwarto na magkahawak ang kamay. Si Christine ay nakaupo pa rin sa sala, nag-aabang. Ang matamis niyang ngiti ay napalitan ng pagkayamot.
Leo, ang tagal niyo naman, natigilan siya nang makita ang magkahawak naming mga kamay. Christine, seryosong sabi ni Leon, ang boses niya ay pinal at walang bakas ng pag-aalinlangan. I'm glad you're back safely, but you shouldn't have come here. Sharon is the wife. The woman I love. I'm sorry if I ever gave you a different impression, but that's the truth. Nakita ko ang gulat at sakit sa mga mata ni Christine. Sa isang saglit, naawa ako sa kanya. Pero ang determinasyon sa mukha ni Leon, ang higpit ng hawak niya sa kamay ko, ay nagbigay sa akin ng lakas. Tumayo si Christine, ang kanyang pagiging sopistikada ay biglang gumuho. You'll regret this, Leon, sabi niya, puno ng pait ang boses, bago kinuha ang kanyang bag at mabilis na umalis. Nang maisara ang pinto, isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa amin. Pero hindi na ito ang katahimikang puno ng tensyon. Ito ay isang katahimikan na puno ng pag-unawa. Humarap ako kay Leon. Totoo ba ang lahat ng iyon? Kailangan ko pa ring itanong para lang makasiguro. Mumiti siya, isang tunay at mainit na ngiti na umabot hanggang sa kanyang mga mata. Hinila niya ako palapit at dahan-dahang idinampi ang kanyang mga labi sa akin. Hindi ito ang malamig na halik sa City Hall. Ito ay isang halik na puno ng pangako, ng pananabik, at ng isang pag-ibig na sa wakas ay malaya na. Mas totoo pa sa kahit anong negosyong pinasok ko, bulong niya sa pagitan ng aming mga halik. Sa sandaling iyon, alam ko na. Tinanggap ko na. Mahal ko si Leon Valencia. At mahal niya rin ako. Ang kasal na nagsimula sa isang kasunduan ay nagiging isang tunay na pagsasama. Ngunit habang nakayakap ako sa kanya, isang maliit na tinig sa likod ng aking isip ang bumubulong. Masyadong madali. Masyadong perpekto. Ang buhay ay hindi ganito. Ang pag-amin namin sa isa't isa ay isang malaking hakbang. Pero sapat na ba ang pag-ibig para harapin ang lahat? O mayroon pa bang mga lihim at pagsubok na nag-aabang, handang sirain ang kaligayahang ayon pa lang namin natitikman? Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip. Ang malamig at walang buhay na kondo ay biglang napuno ng tawanan at init. Ang dalawang magkahiwalay na kwarto ay naging isa na lang. Ang mga sticky notes sa ref ay napalitan ng mga halik sa umaga at mahigpit na yakap sa gabi. Ang pagpapanggap ay tuluyan ng naglaho at ang natira ay isang pagmamahalang totoo at hindi maikakaila. Natuklasan ko ang isang Leon na hindi ko akalaing nag-exist. Ang seryosong negosyante ay marunong palang magluto ng masarap na adobo, kahit medyo sunog minsan ang kanin. Mahilig siyang kumanta sa banyo kahit sintonado. At kapag natutulog siya, niyayakap niya ako ng mahigpit, na para bang takot siyang mawala ako paggising niya. Naging sentro kami ng mundo ng isa't isa. Ang bawat araw ay isang pagkakataon para mas makilala namin ang isa't isa, para punan ang mga blankong espasyo sa aming mga kwento. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat, ang sakit na idinulot ni Alison, ang pangarap kong magkaroon ng sariling maliit na coffee shop, ang takot ko sa ipis. Pinakinggan niya ang lahat ng may buong atensyon, na para bang ang bawat salita ko ay ang pinakamahalagang bagay sa mundo. Pero napansin ko, sa tuwing ako ang nagtatanong tungkol sa nakaraan niya, lalo na tungkol sa pamilya niya, palagi siyang umiiwas. Nagbibiro siya o iniiba ang usapan. Hindi na iyon mahalaga, sasabihin niya. Ang importante ay ang ngayon. Tayo. At dahil masaya ako, dahil ayokong sirain ang magic na namamagitan sa amin, hinahayaan ko na lang. Sinasabi ko sa sarili ko na darating din ang tamang panahon. Nakapaghanda na siya, siya mismo ang magsasabi. Isang gabi, dinaluhan namin ang birthday party ng kanyang ama, si Iggy Valencia. Ginanap ito sa mansyon nila, isang malawak at grandiosong bahay na nagpapakita ng kanilang yaman at kapangyarihan. Buong gabi, hindi humiwalay si Leon sa tabi ko. Ipinagmamalaki niya ako sa lahat, ang mga mata niya ay kumikinang sa tuwing titingnan niya ako. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong kabilang ako sa mundo nila. Habang nag-uusap kami sa isang grupo ng mga bisita, lumapit ang ina ni Leon, si Iris Elara Valencia. Ang ngiti niya ay kasing perpekto ng kanyang postura, pero ang mga mata niya ay nanatiling malamig. Sharon, iha, maaari ba kitang makausap sandali, sabi niya. Nagkatinginan kami ni Leon. Isang mabilis na tingin lang pero alam ko na ang ibig sabihin noon, mag-ingat ka. Tumango ako at sumunod sa kanya papunta sa isang tahimik na hardin sa likod ng mansyon. Ang hangin ay malamig at bigla akong kinabahan.
Alam mo, Sharon, panimula niya habang inaayos ang isang nalantang rosas. Mula nang dumating ka, nakikita kong nagbago ang anak ko. He seems happy. Masaya rin po ako, tita, magalang kong sagot. Tumingin siya sa akin, at sa pagkakataong ito, ang lamig sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas matalim, isang babala. Ang kaligayahan ay panandalian lang, iha. Lalo na kung ito ay nakatayo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Napakunot ang noo ko. Ano po ang ibig niyong sabihin? Tingin mo ba, nagkataon lang ang lahat? Ngumisi siya ng mapakla. Tingin mo ba, sa dinami-rami ng pwedeng i-partner sa kumpanya ninyo, ang pamilya namin ang napili ng dahil lang sa swerte? Parang may kung anong kumurot sa puso ko. Isang pamilyar na takot ang nagsimulang gumapang sa aking sistema. Ang takot na naramdaman ko noong una kong nalaman ang tungkol sa arranged marriage. Alam ni Leon kung sino ka bago pa man kayo magkita sa restaurant na yon, diretsahan niyang sabi. Bawat salita niya ay parang isang suntok sa aking sikmura. He knew everything. He planned everything. Hindi. Hindi maaari. Hindi po totoo yan, nanginginig kong sabi, umaatras palayo sa kanya. Hindi niya ako naaalala mula sa competition. Talaga ba? Tumawa siya ng mahina. Si Leon. May isang memoryang kasing talim ng sa isang computer. Hindi niya kailanman nakakalimutan ang isang mukha, lalo na ang isang mukha na naging dahilan ng isang malaking desisyon sa buhay niya. Nagsimulang umikot ang paningin ko. Ang mga sinasabi niya ang mga alaala nagsimula silang magkabuhol-buhol. Ang paghingi niya ng tawad tungkol sa competition. Ang sabi niya, I was an arrogant fool back then. Paano niya nasabi yon kung hindi niya ako naaalala? Ang unti-unting pagbabago niya. Ang biglaang pag-aalala. Lahat ba yon ay parte ng isang plano? Bakit? Iyon lang ang salitang lumabas sa bibig ko. Bakit niya gagawin to? Ang mukha ni Enrique Valencia ay biglang lumambot, napalitan ng lungkot. Dahil sa kapatid niya. Kapatid? Akala ko, nag-iisa siyang anak. Mayroon siyang nakababatang kapatid na babae. Si Liana, sabi niya, ang boses ay naging basag. Masayahin, matalino, puno ng pangarap. Katulad mo. Sumali rin siya sa isang business competition noon. At ang grupo nila ang tinalo ng grupo mo. Natigilan ako. Naalala ko. May isa pang grupo sa finals. Isang grupo ng mga babae na tahimik lang sa isang sulok matapos naming manalo sa semifinals bago pa kami ipahiya ni Leon sa finals. Matapos ang kompetisyon na iyon, pagpapatuloy ni Enrique Valencia, ang lalaking minamahal ni Liana, na kasama rin sa grupo nila, ay iniwan siya. Sinisi niya ang pagkatalo nila. Sinabi niyang hindi sapat si Liana. Pinalitan siya nito ng ibang babae. Hindi kinaya ni Liana ang sakit. She took her own life. Parang bombang sumabog sa pandinig ko ang huling mga salita. Ang hangin ay nawala sa aking mga baga. Si Liana. Namatay. Dahil sa akin. Hindi. Bulong ko. Hindi ko alam di. Sinisi ni Leon ang sarili niya dahil wala siya roon para sa kapatid niya. At sinisi ka rin niya. Para sa kanya, ikaw ang nagsimula ng lahat. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala ang kapatid niya. Nang malaman niyang nalulugi ang kumpanya ninyo, nakita niya ang pagkakataon. Isang perpektong paghihiganti. Paghihiganti. Ang salitang iyon ay umalinggaw sa buong pagkatao ko. Ang plano niya ay pakasalan ka, paibigin ka sa kanya, at kapag sigurado na siyang mahal na mahal mo na siya iiwan ka niya. Para maramdaman mo ang sakit na naramdaman ng kapatid niya. Bawat piraso ng aming love story ay biglang nag-flashback sa isip ko, pero ngayon, mayroon na itong madilim at nakakatakot na kahulugan. Ang pag-aalaga niya noong may sakit ako. Ang paghingi niya ng tawad. Ang pag-amin niya na mahal niya ako. Lahat ay kasama sa plano. Isang masakit, kalkulado at malupit na plano. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa aking mga pisngi. Ang sakit ay 10 beses na mas matindi kaysa sa idinulot ni Alison. Dahil ito, hindi lang kataksilan. Ito ay isang panloloko na binuo mula sa simula, isang pag-ibig na ipinanganak sa pagkamuhi. Sharon! Narinig ko ang boses ni Leon mula sa malayo.
Papalapit na siya. Tumingin ako kay Imret Valencia. Bakit niya sinasabi sa akin to? Dahil nakikita kong nagbago na ang plano niya, malungkot niyang sabi. Totoo na siyang nahulog sa'yo. Pero ang isang pag-ibig na nagsimula sa ganitong paraan hindi ito magtatagal. You deserve to know the truth. At ang anak ko kailangan niyang harapin ang mga multo ng nakaraan niya. Dumating si Leon, ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Anong nangyayari dito? Sharon, bakit ka umiiyak? Tumingin ako sa kanya. Ang lalaking minahal ko. Ang lalaking akala ko ay sagot sa lahat ng aking dasal. Ngayon, ang nakikita ko lang ay isang estranghero. Isang estrangherong may dalang matinding sakit. Itinaas ko ang nanginginig kong kamay at sinampal siya. Isang malakas na sampal na yumanig sa katahimikan ng gabi. Gulat siyang napahawak sa kanyang pisngi. Sharon! Huwag mo akong hawakan, sigaw ko, ang boses ko ay puno ng galit at pait. Alam ko na ang lahat, Leon. Ang plano mo. Ang paghihiganti mo. Si Liana. Ang kulay sa mukha ni Leon ay biglang nawala. Ang gulat ay napalitan ng takot at pagsisisi. Sharon, let me explain me. Explain? Katulad ng ginawa ni Alison, tumawa ako ng mapakla. History repeats itself, di ba? Ang galing. Ang galing niyong lahat. Congratulations, Leon. Nanalo ka na. Naramdaman ko na. Masakit. Sobrang sakit. Masaya ka na ba? Tumalikod ako at tumakbo. Walang lingon likod. Palayo sa kanya. Palayo sa mga kasinungalingan. Palayo sa pag-ibig na isa palang sandata para wasakin ako. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo. Ang fairy tale ay naging isang horror story. At ako ang bida na hindi alam kung paano patatakas. Ang puso kong minsan nang nadurog ay hindi lang basag ngayon. Pulbos na. At hindi ko alam kung paano pa ito bubuin muli. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas sa mansyong iyon. Ang tanging naaalala ko ay ang tunog ng aking mga takong na humahampas sa marmol na sahig, ang mga nagtatakang tingin ng mga bisita, at ang desperadong sigaw ni Leon ng pangalan ko na unti-unting humihina habang palayo ako ng palayo. Nakatakbo ako hanggang sa makarating ako sa kalsada. Doon, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, ako napaupo sa bangketa, hinahabol ang aking hininga, hinahayaan ang sakit na lamunin ako ng buo. Ang puso ko, na akala ko'y pulbos na, ay parang pinipiga palalo. Bawat alaala namin ni Leon, ang mga ngiti, ang mga halik, ang mga pangarap ay isa-isang bumabalik, pero ngayon, lahat ay may bahid ng laso ng kanyang panluloko. Paano nangyari ito? Paano naging isang malaking kasinungalingan ang lahat? Ang pag-ibig ay hindi pala laging nakakagamot. Minsan, ito pa ang nagdudulot ng pinakamatinding sugat. Naniwala ako. Nagtiwala ako. Binuksan ko ang puso ko sa pangalawang pagkakataon, para lang madiskubring ang taong pinagkatiwalaan ko ay maihawak palang patalim, handang saksakin ako anumang oras. Isang sasakyan ang huminto sa tapat ko. Bumukas ang bintana at nakita ko ang nag-aalalang mukha ni Imret Valencia. Sharon, iha. Sumakay ka na, malumanay niyang sabi. Hindi ako kumilos. Ayoko siyang makita. Parte rin siya nito. Please, anak. Hayaan mo akong ihatid ka kung saan mo man gustong pumunta, pagmamakaawa niya. Delikado dito. Marahil ay dahil sa pagod o dahil sa kawalan ng lakas, sumunod ako. Tahimik akong sumakay sa backseat. Walang nagsasalita sa amin habang umaandar ang sasakyan. Saan kita ihatid? Tanong niya. Kahit saan, bulong ko. Kahit saan, basta malayo sa kanya. Dinala niya ako sa bahay ng mga magulang ko. Pagbaba ko, hinawakan niya ang braso ko. Sharon, alam kong wala akong karapatan, pero pakiusap, pakinggan mo siya kapag handa ka na. Nagkamali ang anak ko, isang malaking pagkakamali. Pero naniniwala akong totoo ang pagmamahal niya sa iyo ngayon. Hindi ako sumagot. Pumasok lang ako sa bahay, iniwan siyang nakatayo roon. Sinalubong ako ni na mama at papa, gulat na gulat. Nang makita nila ang itsura ko, ang namumugto kong mga mata at ang basag kong ekspresyon, alam na nila agad. Niyakap ako ni mama at doon, sa pamilyar na yakap niya, muli akong humagulgol.
Ilang araw akong nagkulong sa kwarto. Hindi ako kumakain. Hindi ako nagsasalita. Paulit-ulit na tumatawag si Leon pero hindi ko sinasagot ang telepono. Nag-iwan siya ng daan-daang text messages, lahat ay puno ng pagmamakaawa at paghingi ng tawad. Binura ko ang lahat ng hindi binabasa. Ayoko nang marinig ang mga kasinungalingan niya. Isang hapon, pumasok si Papa sa kwarto ko. Umupo siya sa gilid ng kama. Anak, sabi niya. Hindi ko alam ang buong kwento. Pero alam kong nasasaktan ka. At karapatan mong masaktan. Pero hindi habang buhay pwede kang magtago dito. Tumingin ako sa kanya, ang mga mata ko ay walang buhay. Wala na pong pag-asa, pa. Lagi namang may pag-asa, Sharon, sabi niya. Pero ang pag-asa, hindi yan basta dumarating. Minsan, kailangan mo itong piliin. Ang pag-ibig, hindi lang yan puro kilig at saya. Hindi lang yan basta pakiramdam. Desisyon din yan. Ang magpatawad, desisyon yan. Ang sumubok ulit, desisyon yan. Umalis siya, iniwan akong nag-iisip sa mga sinabi niya. Desisyon. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Nang gabing iyon, habang nakatitig ako sa kisame, inisip ko ang lahat. Ang sakit, ang galit, ang pagtataksil. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi ko matanggal-tanggal. Ang alaala ng mga mata ni Leon nang umamin siyang mahal niya ako. Ang sinseridad sa boses niya nang humingi siya ng tawad para sa nangyari sa competition. Ang yakap niyang nagparamdam sa akin ng kaligtasan. Posible bang maging totoo ang mga iyon, kahit na nagsimula ang lahat sa isang masamang plano? Posible bang ang isang taong nagplano ng paghihiganti ay tunay na mahulog sa taong target niya? Kinabukasan, lumabas ako ng kwarto. Nagulat sina mama at papa, pero ngumiti sila. Nagdesisyon na ako. Hindi ko pa alam kung ano ang kahihinatnan, pero alam kong hindi ko pwedeng takbuhan ito habang buhay. Kailangan kong harapin si Leon. Kailangan kong marinig ang panig niya, hindi dahil handa na akong magpatawad, kundi dahil kailangan ko ng kasagutan para sa sarili kong kapayapaan. Tinext ko siya. Isang maikling mensahe, magkita tayo. Sa park malapit sa dati kong apartment. 4 Pagdating ko sa park, nandoon na siya, nag-aantay sa isang bench. Mukha siyang pagod. May maitim sa ilalim ng kanyang mga mata, at ang kanyang damit ay gusot. Ang dating arogante at makapangyarihang Leon Valencia, ay mukhang isang taong nawala ng lahat. Umupo ako sa kabilang dulo ng bench, may distansya sa pagitan namin. Salamat sa pagdating, sabi niya, ang boses ay paos. Hindi ako umimik. Hinintay ko siyang magsalita. Huminga siya ng malalim at sinimulan niyang ikwento ang lahat. Ikinuwento niya si Liana, ang kanilang pagiging malapit, ang pangarap nito. Ikinuwento niya ang sakit at guilt na naramdaman niya nang mawala ito, kung paano niya sinisi ang sarili niya. Nabulag ako ng galit, Sharon, sabi niya, ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa kanyang mga mata. Gusto kong may managot. At ikaw ang nakita ko. Ang plano totoo iyon. Iyon ang intensyon ko sa simula. Ang saktan katulad ng kung paano nasaktan ang kapatid ko. Bawat salita niya ay isang kumpirmasyon sa sakit na nararamdaman ko. Pero nagpatuloy ako sa pakikinig. Pero hindi ko inaasahan ang isang bagay pagpapatuloy niya. Hindi ko inaasahan na makikilala kita. Ang totoong ikaw. Ang tapang mo, ang kabaitan mo, ang pagmamahal mo sa pamilya mo. Bago ko pa namalayan, ang pagpapanggap ay hindi na pagpapanggap. Ang bawat ngiti mo, ang bawat tawa mo, unti-unti nilang tinutunaw ang galit sa puso ko. Nahulog ako sa'yo, Sharon. Totoo. At iyon ang hindi ko na plano. Tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Nang umamin kang mahal mo ako noong araw na iyon na ang pinakamasaya at pinakanakakatakot na sandali sa buhay ko. Masaya dahil mahal din kita. At takot dahil alam kong hindi ko deserve ang pagmamahal mo. Alam kong nakatayo ang lahat sa isang malaking kasinungalingan. Tumayo siya at lumuhod sa harapan ko, sa gitna ng park. Hinawakan niya ang mga kamay ko. Sharon, alam kong halos imposible ang hinihiling ko. Alam kong sinira ko ang tiwala mo. Pero pakiusap, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hayaan mo akong patunayan sa iyo na ang pagmamahal ko ay totoo.
Hayaan mo akong bumawi sa lahat ng sakit na idinulot ko. Hayaan mo akong mahalin ka ng tama. Ang puso ko ay nagwawala. Ang isip ko ay sumisigaw na tumakbo palayo. Pero ang mga mata niya, ang mga luha niya, ang kanyang pagpapakumbaba, may nagsasabi sa akin na totoo ang mga ito. Ang pag-ibig ay isang desisyon. Huminga ako ng malalim. Ito na iyon. Ang desisyon na babago sa lahat. Mananatili ba ako sa sakit ng nakaraan o hahawak ako sa isang maliit na sinag ng pag-asa para sa hinaharap? Tumayo ka, Leon, sabi ko, ang boses ko ay mahina pero matatag. Bumitaw ako sa pagkakahawak niya at nagsimulang maglakad palayo. Akala niya siguro ay aalis na ako. Pero pagkatapos ng ilang hakbang, huminto ako at lumingon. Hindi ko alam kung kaya kong magtiwala ulit, sabi ko. Hindi ko alam kung kaya kong kalimutan ang sakit. Pero handa akong subukan. Isang pagkakataon. Ito lang ba ang kailangan nila? O ito ba ang simula ng isang mas mahirap na paglalakbay tungo sa paghilom? Ang salitang subukan ay madaling sabihin pero napakahirap gawin. Ang pagbabalik ko sa kondo unit namin ni Leon ay parang pagpasok sa isang battlefield. Bawat sulok ay may alaala, ang iba ay masaya, ang iba ay masakit. Ang tiwala, na parang isang babasaging florera, ay basag na basag. At ang pagbuo nito muli ay nangangailangan ng higit pa sa pasensya at pag-ibig. Sa simula, mahirap. Mahirap na hindi isipin ang nakaraan sa tuwing titingnan ko siya. Mahirap na hindi magduda sa bawat matatamis na salita at kilos niya. Natutulog pa rin kami sa iisang kwarto, pero mayroon ng hindi nakikitang pader sa pagitan namin. May mga gabi na nagigising ako mula sa isang masamang panaginip, ang mukha ni Valencia, ang mga salitang ipaghihiganti at mapapaupo na lang ako, nanginginig. At sa bawat pagkakataon, gigising din si Leon. Hindi siya magsasalita. Upo lang siya sa tabi ko, hahawakan ang kamay ko at hihintayin akong kumalma. Iyon ang naging bagong lengguwahe niya, ang wika ng gawa. Alam niyang walang silbi ang mga salita sa ngayon. Kaya't ipinapakita niya ang kanyang pagsisisi at pagmamahal sa bawat kilos. Siya ang naghahanda ng kape ko sa umaga, eksakto sa paraang gusto ko. Siya ang naghihintay sa akin sa labas ng opisina, kahit gaano pa ako kagabi, para lang masigurong ligtas akong makakauwi. Dinadalaw namin ang puntod ni Liana tuwing linggo. Doon, tahimik kaming nagdarasal, hindi lang para sa kaluluwa ng kapatid niya, kundi para na rin sa paghilom ng aming mga puso. Isang araw, umuwi siya na may dalang isang maliit na tuta. Isang golden retriever na may malalaking mata at walang tigil na pagwagwag ng buntot. Para saan to? Nagtataka kong tanong. Para sa atin, sabi niya, habang inilalagay ang tuta sa mga braso ko. Para may alagaan tayong iba bukod sa mga sugat natin. Pangalanan natin siyang Pag-asa. Napangiti ako. Isang tunay at hindi pilit na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon. Si Pag-asa, o Asa for short, ang naging tulay sa pagitan namin. Ang pag-aalaga sa kanya, ang pagpapakain, pagpapaligo, paglalaro, ay nagbigay sa amin ng bagong routine, isang bagong dahilan para mag-usap at magtawanan. Sa paglalaro namin kay Asa sa park, unti-unting nawawala ang pader sa pagitan namin. Ang mga hawak niya ay hindi ko na iniiwasan. Ang mga ngiti ko ay mas dumadalas na. Lumipas ang mga buwan. Ang mga sugat ay unti-unting naghihilom. Ang tiwala, kahit hindi pa buo, ay dahan-dahang nanunumbalik. Ang kondo na dating malamig ay naging isang tunay na tahanan na puno ng mga laruan ni Asa, ng amoy ng niluluto naming hapunan at ng tunog ng aming mga tawanan. At isang umaga, lahat ay nagbago. Nagsusuka ako at nahihilo. Akala ko ay dahil lang sa kinain ko kagabi. Pero nang tumagal ito ng ilang araw, kinabahan na ako. Bumili ako ng pregnancy test ng palihim. Nanginginig ang mga kamay ko habang hinihintay ang resulta sa banyo. 2 linya. Positibo. Napaupo ako sa sahig ng banyo, hawak ang maliit na stick na iyon na magbabago sa lahat. Halo-halong emosyon ang naramdaman ko, takot, gulat, at isang napakalaking kaligayahan. Magkakaanak kami. Isang bunga ng aming pagmamahalan, isang buhay na simbolo na ang pag-ibig ay tunay na nananaig. Paano ko ito sasabihin kay Leon? Nang gabing iyon, naghanda ako ng isang espesyal na hapunan. Habang kumakain kami, hindi ako mapakali.
May problema ba, Sharon? Tanong niya, napansin ang aking pagkabalisa. Imbes na sumagot, inabot ko sa kanya ang isang maliit na kahon. Nagtataka niya itong tiningnan. Anniversary ba natin? Hindi ko yata natandaan. Buksan mo na lang, sabi ko, kinakagat ang aking labi. Dahan-dahan niyang binuksan ang kahon. Sa loob, nakalagay ang pregnancy test. Tinitigan niya ito ng matagal. Napakatagal na nagsimula na akong kabahan ulit. Baka hindi pa siya handa. Baka natakot siya. Pag-angat niya ng kanyang tingin, nakita ko ang mga luhang umaagos sa kanyang mga pisngi. Tumayo siya, lumibot sa mesa, at niyakap ako ng mahigpit. Totoo ba to? Bulong niya, ang boses ay basag sa sobrang emosyon. Magiging tatay na ako. Tumango ako, umiiyak na rin sa saya. Diyos ko, Sharon, sabi niya, hinalikan ang aking noo, ang aking mga pisngi, ang aking mga labi. Ito na ang pinakamagandang balita sa buong buhay ko. Salamat. Maraming salamat. Ang pagbubuntis ko ang tuluyang nagbuo sa amin. Ang bawat check-up sa doktor, ang bawat pag-ultrasound, ang bawat sipa ng aming anak sa sinapupunan ko, lahat ay mga karanasang pinagsaluhan namin ng may kagalakan. Si Leon ay naging pinakamaalaga at pinakasupportive na asawa. Tinitiyak niyang kumakain ako ng tama, pinapainom niya ako ng aking mga bitamina, at gabi-gabi, kinakausap niya ang tiyan ko, ikinukwento sa aming magiging anak kung gaano niya kamahal ang nanay nito. Ang buhay pamilya ay hindi laging madali. May mga araw ng pagod ng mga munting hindi pagkakaunawaan. Pero sa bawat pagsubok, mas lalo kaming nagiging matatag. Natutunan naming mag-usap ng tapat, na pakinggan ang isa't isa, at higit sa lahat, na huwag nang hayaan ang nakaraan na sirain ang kasalukuyan. Dumating ang araw ng aking panganganak. Hindi umalis si Leon sa tabi ko. Hawak niya ang kamay ko sa bawat hirap, binubulungan ako ng mga salita ng pagmamahal at pagpapalakas ng loob. At nang sa wakas ay marinig namin ang unang iyak ng aming anak na lalaki, sabay kaming napaiyak. Kamukha mo siya, bulong ni Leon, habang karga-karga ang aming bagong silang na anghel. Ang mga mata niya, parang sayo. Pangalanan natin siyang Liam, sabi ko, hinahaplos ang malambot na pisngi ng aming anak. Isang pangalan na malapit sa Liana, bilang pag-alala at pagbibigay pugay, at malapit din sa Leon, ang lalaking nagturo sa akin kung paano magmahal muli. Habang pinagmamasdan ko ang aking mag-ama, ang puso ko ay napuno ng isang kaligayahang hindi ko akalaing posible. Ang pamilyang ito, na binuo mula sa sakit, itinayo sa pagpapatawad, at pinatatag ng pag-ibig, ay ang aking tahanan. Napagtanto ko na ang buhay pamilya ay hindi isang destinasyon, kundi isang paglalakbay. Isang paglalakbay na puno ng saya, luha, at walang katapusang pag-aaral. Ngunit sa tabi ni Leon at ng aming anak, handa akong harapin ang anumang darating. Sigurado na kami sa aming kaligayahan, pero sapat na kaya ito para sa isang panghabang buhay na kapayapaan. Lumipas ang 5 taon. Ang kondo unit na dati simbolo ng isang malamig na kasunduan ay naging pugad ng isang masaya at maingay na pamilya. Ang mga pader ay napuno ng mga drawing ni Liam, mga family picture mula sa aming mga bayahe, at ang walang katapusang bakas ng mga paa ni Asa, na ngayon ay isa ng malaki at matapat na bantay ng aming munting prinsipe. Ang maliit na coffee shop na dati pangarap ko lang ay isa ng katotohanan. Tinawag ko itong Pikabanata, dahil para sa akin, bawat tasa ng kape ay simula ng isang bagong kwento. Si Leon, sa kabila ng pagiging abala bilang isihi ng kanilang kumpanya, ang pinakamalaki kong investor at pinakamasugid na customer. Tuwing hapon, pagkatapos ng trabaho, dumadaan siya sa shop, hindi para mag-check ng kita, kundi para lang maupo sa isang sulok, panoorin ako habang nagtitimpla ng kape, at ngitian ako mula sa malayo. Ang buhay namin ay naging isang komportableng sayaw ng routine at mga sorpresa. Ang mga umaga ay para sa paghahatid kay Liam sa eskwela. Ang mga hapon ay para sa trabaho. At ang mga gabi ay para sa aming tatlo, maghahapunan, maglalaro, magbabasa ng kwento hanggang sa makatulog si Liam sa pagitan namin. Ang dating mga multo ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho, napalitan ng mga pangarap para sa hinaharap. Isang araw, sa aming ika-6 na wedding anniversary, ginulat ako ni Leon. Magbihis ka, may pupuntahan tayo, sabi niya, may misteryosong ngiti sa kanyang mga labi. Si Liam ay ipinagbilin muna namin kina mama at papa.
Dinala niya ako sa isang pamilyar na lugar, ang simbahan sa aming probinsya, ang simbahang pangarap kong pagkasalan noong bata pa ako. Nagtaka ako. Sarado ang simbahan. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko. Hinawakan niya ang kamay ko at iginaya ako papasok. Pagbukas ng malaking pinto, bumungad sa akin ang isang tanawing nagpahinto sa aking paghinga. Ang buong simbahan ay napapalibutan ng mga puting bulaklak at daan-daang kandila. Sa dulo ng aisle, sa may altar, nakatayo ang aming mga pamilya, sina mama at papa, at ang mga magulang ni Leon na ngayon ay may tunay ng ngiti sa kanilang mga labi. Naroon din si Liam, suot ang isang maliit na tuksedo, ay hawak na unan na may dalawang singsing. Napatingin ako kay Leon, naguguluhan. 6 na taon na ang nakalipas, Sharon, panimula niya, ang kanyang mga mata ay nangingilid sa luha. Binigyan kita ng isang kasal na walang pag-ibig. Isang kasal na hindi mo deserve. Gabi-gabi pinagsisisihan ko iyon. Kaya ngayon gusto kong bumawi. Lumuhod siya sa harapan ko sa pangalawang pagkakataon sa buhay namin. Pero ngayon, hindi na dahil sa paghingi ng tawad, kundi dahil sa isang panibagong pangako. Sharon de Castro Valencia, ang asawa ko, ang ina ng anak ko, ang nag-iisang pag-ibig ng buhay ko, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa emosyon. Will you marry me again? This time, for all the right reasons. With no secrets, no lies, just pure, unconditional love. Ang mga luhang hindi ko na napigilan ay sunod-sunod na pumatak. Hindi dahil sa sakit o galit, kundi dahil sa purong kaligayahan. Ang puso kong minsan nang nadurog ay buong-buo na ngayon, umaapaw sa pagmamahal. Yes, bulong ko. Leon. Paulit-ulit. Isinuot niya sa aking daliri ang isang bagong singsing, mas simple pero mas makahulugan kaysa sa kahit anong alahas. Naglakad kami sa aisle na magkahawak kamay sa saliw ng isang malumanay na musika. Sa harap ng Diyos at ng aming mga pamilya, inulit namin ang aming mga panata. Pero ngayon, ang bawat salita ay totoo. Ang bawat pangako ay mula sa puso. Nang sinabi ng pari, "You may now kiss the bride," hinalikan ako ni Leon. Isang halik na nagsasabi ng lahat, ng pasasalamat, ng pagpapatawad, ng walang hanggang pag-ibig. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon kami ng isang maliit at masayang salu-salo sa hardin ni na mama. Nagkakantahan sa karaoke, nagtatawanan. Nakita ko si Papa at si Amy. Valencia, magkaakbay na nag-uusap tungkol sa negosyo, pero ngayon ay bilang magkumperna at hindi lang business partners. Nakita ko si Mama at si Iris Elara, magkatabing nag-aasikaso sa mga bisita. Ang dating lamig ay napalitan na ng respeto at pagmamahal ng isang tunay na magbalay. Nilapitan ako ni Leon at niyakap mula sa likod, habang pinapanood namin si Liam na masayang nakikipaglaro kay Asa. "Masaya ka ba?" tanong niya. Sumandal ako sa kanyang dibdib, nilalasap ang init at seguridad ng kanyang yakap. "Sobra," sagot ko. "Sobra-sobra." Tumingin kami sa papalubog na araw. Ang buhay ay hindi isang fairy tale. Hindi ito perpekto. Ang aming kwento ay nagsimula sa kataksilan, paghihiganti at sakit. Nagkaroon ito ng mga madidilim na kabanata, mga pagsubok na muntik ng sumira sa amin. Pero sa huli, kami pa rin ang nagsulat ng aming katapusan. Natutunan naming ang pag-ibig ay hindi tungkol sa paghahanap ng isang taong perpekto. Ito ay tungkol sa paghahanap ng isang taong handang samahan ka sa iyong mga di kasakdalan. Ito ay tungkol sa pagpapatawad. Tungkol sa pagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Tungkol sa pagpili na manatili at lumaban kahit gaano pa kahirap. Ang hinaharap ay hindi pa nakasulat. Marami pang darating na mga kabanata, mga bagong pagsubok, mga bagong tagumpay. Pero isa lang ang sigurado. Hanggat magkasama kami, handa kaming harapin ang lahat. Dahil ang aming pag-ibig na sinubok ng panahon at pinatatag ng katotohanan, ang aming pinakamalakas na sandata. At ang aming pamilya, ang aming walang hanggang tahanan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Sharon at Leon. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Mula sa pait ng pagkatalo hanggang sa tamis ng muling pagtanggap, bawat kabanata ay isinulat ko ng may pag-asang sana'y makapulutan ninyo ng inspirasyon. Ang pagsulat sa kwento ni na Sharon at Leon ay isang paalala sa akin na ang buhay ay puno ng hindi inaasahang mga liko. Minsan, sa pinakamadidilim na sandali natin natatagpuan ang pinakamaliwanag na ilaw.
Ang pag-ibig sa tunay nitong anyo ay hindi laging madali. Ito ay isang desisyon na magpatawad, isang desisyon na magtiwala muli, at isang desisyon na bumuo ng isang kinabukasan sa kabila ng mga sugat ng nakaraan. Naway ang kanilang kwento ay mag-iwan sa inyo ng pag-asa na kahit gaano pa tayo nasaktan, laging may pagkakataong bumangon at magmahal muli. Hanggang sa susunod nating pagkikita sa panibagong kwento. Ano ang pinakapaborito ninyong parte sa istorya? E-comment nyo naman sa ibaba. Muli, maraming salamat.